Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Capricorn for April 20 to 26. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video, may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At for private readings and spell works, you can message me. And face-to-face readings every Friday to Sunday sa Omay Gulay at Session Road. And to support us, you can either click the join button or the thanks button sa baba. Capricorn, your cards are home. And then Peaks of Joy, Wide Open, One Ring Circus, Dry Desert, Wizard of Awareness, and Stormfields. And yung deities mo ay si Saturn at Moon. Okay, so ano ba expect natin? Actually, medyo this reading will also mag-proceed pa siya hanggang mga additional 2 to 7 more weeks. So, progressive reading to. So, with the card of the home, literal, there are movements that will be happening sa'yo. There will be a lot of changes in terms of your environment, in terms of pwedeng location. Actually, ano din to possible din to in terms of your career or mindset. So, literal na magkakaroon ng shifting. Kasi, number 27 home, tatanggalin ka ni universe sa comfort zone mo. Kumbaga, ay, nakasanayan ko na to, blah, blah, blah. Now, ang paalala lang sa'yo ni universe ha, huwag kang magpapadala na matatakot ka kung ano yung magiging reaction ng ibang tao, anong feedback. Kasi ang main concern dito, ang pinaka-target dito is yung ikaw, you're okay. Yung ikaw is makakahinga ka ng mas maayos, makakagalaw ka ng mas maayos, meron kang peace of mind. Kumbaga, ito yung point of protecting your inner peace, ang target ni universe para sa'yo. Kasi, yun naman talaga ang main priority mo, protecting your inner peace. And ang paalala ko lang sa'yo ang pag may mga pagbabago, literal, nakakatakot din naman siya. Kasi hindi natin alam kung ano yung i-expect natin. Hindi natin alam ano yung pwedeng magiging resulta. But, remind ko sa'yo, kapag ang universe gumawa ng paraan para sa mga changes na yon, siya yung naglatag ng plano, siya yung nag-prepare ng dadaanan mo, perfect na yon, ha? Huwag mo na i-overthink. Huwag mo na i-overanalyze. And may mga moments na hindi naman na importante kung ano yung kukudain ng ibang tao na technically wala namang ambag sa buhay mo. Now, we have your 33 peaks of joy. Well, once the movement happen, andoon na you can expect na merong mga, of course, happiness. Kasi, di ba usually pag may bago tayong toy, bago tayong pinuntahan, andoon yung sense of, wow, discovery. Andun yung sense na parang, ay, may bago or there are more to explore at andoon na, yes, baby. Andoon na, it sparks something in us, yung curiosity natin, yung na kailangang malaman ko ano yung mga pwede ko pa ditong maranasan. And whenever na nilalabas tayo ng universe, kasi sabi nga sa home, natanggal tayo sa ating comfort zone, there are a lot of opportunities available. Which is yun yung karugtong natin. See number 42, wide open. Literal, bukas na bukas ang daan para sa'yo. Bukas na bukas kasi parang ganito ang tagal mong parang example, sa isang magsasaka, ang tagal mong sinakat tong lupang 'to for the last, sabihin natin, 2 years. So, andoon na pwedeng yung taba ng lupa is nababawasan. Sabay binigyan ka ng bagong lupain na para sakahan, sabihin natin 10 hektarya. Yun pa lang na, wow, ang dami ko pwedeng itanim, hindi lang pwedeng palay, pwede akong magtanim ng bigas, ng ganito. That wide open is telling this is a moment na paglabas mo ng comfort zone mo, even yung mind mo, mare-refresh siya. Even yung mga ideas mo, mabubungkal yan at madadagdagan na ikaw na lang mismo siguro yung mapapagod na nag-iisip at nagpaplano paano mo i-maximize yung
opportunity na available para sa'yo. So, this is a time that you maximize it. Remember yung mga times sa may mga nag-iisip ka anong pwede mong gawin, anong pwede mong plano, how you're going to do this, saan ka pupuntang ganito. This is yung mga pinag-iisip mong yun before, ngayon mo siya isa sa buhay. Ngayon mo siya gagawin. Ngayon mo siya i-implement. Because there is a very big opportunity available. At ang maganda nito, kumaga sa painting, blank canvas to. Ibig sabihin, meron kang freedom ipinta at gawin kung ano yung nakikita mong maganda para sa'yo. Now, number 15, One Ring Circus. Now, this card is reminding din sa'yo na bigyan mo ng be open to partnership. Be open sa mga advices ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Of course, nagtitiwala naman ako sa'yo na kilala mo naman kung sino yung mapapakinggan mo and hindi ka naman na magpapadala sa emosyon or andun na masyado may isa sa alang-alang yung sasabihin nila. So, eto na yung moment kasi na, again, inner peace ang target mo dahil sa paggalaw mo. So, this card is advising, seek assistance, seek advice mula sa mga taong alam mo na ang hinahanap lang nila at ang hangarin lang nila is kung ano yung makakabuti sa'yo. Kasi alam natin, may mga epaltas, may mga epal sa paligid mo, which is yun yung iniiwasan natin na makisawsaw sila. Because the universe, since the movement is being done para sa'yo, andoon na gusto ni universe na, hey, ikaw lang makinabang. Tsaka yung mga tao na bukal, yung totoo yung sa puso nila, yung gusto nila na makita kang umangat. Huwag nating isama yung mga pabigat sa life mo na wala namang ibang ginawa kundi maging linta. So, iwasan na natin sila. Iwanan natin sila kung nasan man sila. Hayaan mo sa sila. So, ano ba bang in-expect natin? We have here number 31. Dry desert. So, this card is advising you na kasi nga, iiwanan mo nga yung mga lintang yon. Malulumpot talaga sila. Literal na para silang parang binato mo sila sa desyerto. Kasi wala na silang mapipiga eh. Wala na silang mahihit-hit sa'yo. Wala na silang makukubra. Iugali pa naman nila for the kubra, pero hindi mo na magbalik. Tapos pag kulang, tipo, ikaw pa pala masama. Parang, responsibility mo pala sila. Kasama pa sila sa budget mo. So, this card is advising na, yeah, they will experience such drought na even in their finances and in their personal life, talaga magda-down sila. So, let's charge it. Patawagan na natin siya parang magiging karma na lang nila. Kasi, sila di ba? Now, next natin is the Wizard of Awareness. Now, this card is also saying na, remember yung mga kukuha ka ng mga tao na pagkakatiwalaan mo para humingi ka ng proper help and proper guidance. Dude, ang maganda nito, ito mga taong to, they will also connect you sa mga ibang tao na na nasa same level ng mindset mo, na it's give and take, nasa same level ng pag-iisip mo na hindi ka lang puro kabig, andoon din na nag-aambag ka din. So, mag-expand yung network mo. So, 'di ba? Ito na yung sinacrifice mo yung mga linta ng buhay mo. Kapalit naman ng mga better individuals na kung saan magtutulungan kayo paano umangat at of course, walang hilaan. Which is, ang ganda. And don't worry, with the number 9, Stormfields, there are some of you in the House of Capricorn kasi na masyado nyo hindi nyo kasi pinapakita masyado emotions nyo, no? There will be a time na matapos na tong unos na to. Kumbaga magkakaroon tayo ng turn around na to na kasi Stormfields, it symbolizes problems, it symbolizes trials. And after every storm, 'di ba? Meron andoon na may sunshine and rainbows tayo. So, bago pa matapos bago pa dumating ito, again, ayaw ng universe na may mga kasama ka na makikisawsaw kasi pag ito nadala mo pa hanggang pag dumating yung rainbow na to, nadala mo sila, babagsak in everything.
andoon yung point na parang, bakit hindi ko na, magkakaroon ng question, bakit hindi ko na maximize? Sacrifice them, leave them behind. Tapusin mo na yung chapter na yon without them because they will not be any help. But keep those people na ipapadala na bago sa'yo ng universe kasi tuturuan ka nila pa paano mo i-maximize pa yung opportunity na ipipresent sa'yo ng universe. Now, your deities, si Saturn, number 7, karma control and a wish to restructure. At si Moon, number 2, emotions, instinct, and a wish to protect. See, even si Saturn is in astrology kasi Saturn is about represents karma and the moon represents our emotion. So let karma do its job against dun sa mga linta habang ikaw naman you are protecting your inner peace. You are focusing in building yung ikaw na kumbaga long awaited na to eh. So this opportunity is really meant for you. Kailangan lang talaga ng mawala itong mga lintan to. And again, allow yourself to move to that greener pasture. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. So use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung kailangan nyo pa ng private readings or spell works, you do message me. And Friday to Sunday, face-to-face readings at Oh My Gulay in Session Road. To support us, you can click the join or the thanks button sa baba. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baga City, you have a great day. Bye for now.